Fiang's POV. Mom, Dad, andito na yung mamanugangin nyo. Nakangising sabi ni Indigo pagdating namin sa malaki nilang dining area. Hawak niya pa rin ang kamay ko at ayaw bitawan kahit pa simple kong binabawi. Bumaling sa amin ang buong pamilya niya. Nakapwesto sa upuan ang dalawa niyang kakambal at ang daddy nila nagkukentuhan. Sa kabilang banda ang mom niya at ang dalawang babae si Paula at ang bunsong si Marisa ay abalang tumutulong sa paghahaid sa mesa. Maging ang kasambahay na tigilan ng kanyang mga mata, sumusunod sa aming pagtuloy. Indigo's mom flashed a wide smile at me. "Hi, Fiang," she greeted warmly, placing the bowl she was holding onto the table and quickly walking over to me. Tsaka pa lamang binitawan ni Indigo ang kamay ko. Before I could say anything, hinagkan na ako ng ginang sa pisngi at naramdaman kong mainit na pagtanggap nito. "Buti nakarating ka, ikaw lang ba?" Lumingon pa to sa gawing lukaran ko at tila may hinahanap. "Hindi mo kasamang family mo?" Bahagya akong napalunok at pilit na ngumiti. "I'm here by myself po, ani ako rito." "Busy ba sila? Inimbita rin kasi ng husband ko ang parents mo eh." Nahihiya akong tumango. "They all hard work to attend to today." Palusot ko na lamang. Ang banggit sa akin ni Daddy sa text kanina, ako lang imbitado. No, Dad, ayaw nilang pumunta, kaya ganun ang banggit nito sa akin. Honestly, I didn't want them to come either. I never feel comfortable around them, lalo na sa mga gatherings, because it just reminds me of how fake they are in front of other people. They're experts at pretending everything is fine. Like, we're this perfect? Maayos na pamilya. Ngunit sa bahay, it's a different story. May mga pagkakataon pang nagmumura si Dad. Minumura kaming lahat, lalo na kapag nakainom ito. Indigo's mom nodded, still smiling. "I see. Well, it's good that you could visit, even if it's just you. Halika na't maupo ka." She gently took my arm and pointed to an empty chair beside Indigo. Napatingin ako kay Indigo na hindi ka namalayan. Kanina pa pala nakatingin sa akin simula nang maupo ito. Gusto ko siyang irapan pero hindi ko magawa yun dahil nakatingin sa akin ng ilan sa pamilya nito. "Hi!" Paula greeted me sweetly na makaupo na ako. Nakapwesto na rin si Paula ngayon dahil nakatingin sa akin ng ilan sa pamilya nito. "Hi!" Paula greeted me sweetly na makaupo na ako. Nakapwesto na rin si Paula ngayon sa tabi ng asawa nitong si Ashton. Ang bunso naming si Maris na sa tabi ng Kuya Indra niya. "Hi!" I replied, offering a small smile in return. She seemed sweet. Ang kilos mainit at mabangakit, ang mata puno ng kabaitan. Nagkita na kami noon sa kasal nila ni Ashton pero hindi ko siya nakausap. Pero mukha siyang mabait at maamo. Dahilan din siguro kaya siya inabuso at kinayan-kayanan ng peking pamilyang kinalakan niya. Alam kong tungkol doon nagdaganogan ng documentary ang buhay ni Paula, simula bata at napanood ko yon. Bumati rin sa akin si Marisa habang ibinibida ang ilang putahe na siya raw ang nagluto. Sumabat naman si Indigo na, "Ako? Panalangin lang ang bag ko sa hapunan ngayong gabi. Hiniling kong sana masarap ang luto ni Maris." Nagsimula silang mag-asaran at kung di pa sila sinaway ng daddy nila, hindi pa sila titigil. Bahagya akong napabuntong hininga. Hindi ko talaga magets kung bakit sa tulad itong si Indigo ako pinagkasundo ni mom at lolo. Isip bata kung pumatol sa kapatid. Isip bata rin kung makipag-asaran. Na nagsisimula na kaming kumain, the conversation had quickly shifted to the topic I dreaded most, the upcoming wedding. Nakaramdam ako ng paninikip ng puso habang tuwang-tuwa silang pinag-uusapan ang bawat maliit na detalye. "So, Fiang," panimula ng ginang na may matingkad ng ngiti. "Naisip mo na ba ang color scheme? I was thinking blush pink and ivory." "Same, Ate Fiang." Pumayag naman si Maris. "It's elegant and timeless, don't you think?" Mabilis akong tumango habang pilit ng ngumiti. "Yeah, that sounds lovely," I said, my voice almost too eager to agree. Wala akong pake sa kulay. Kahit black nga okay lang sa akin total di naman ako ganun kaseryoso sa kasal na to. "And for the cake," si Maris ulit, her eyes gleaming. "Siguro dapat tulad ng cake noon ni na Paula at Kuya Ashton. It should definitely have at least 5 tiers with intricate sugar flowers cascading down one side. Something really grand and show-stopping." Napalunok ako at muling tumango habang pilit ang ngiti. "Of course, that sounds beautiful." Pinagsalikop ng ina ni Indigo ang kanyang mga kamay na halatang natutuwa.
Sige, at sa venue naman, botanical garden ang iniisip ko. Napaka-lush and romantic kasi ng dating kapag ganun, especially in the late afternoon light. Imagine the photos. Wifey, nabaling ang tingin namin sa asawa nito. Hayaan mong silang magdesisyon sa bagay na yan. Anak mo at si Fiang ay kakasal kaya dapat ideya nilang masusunod. Kung gusto mo ng botanical garden wedding, pwede naman ulit kitang pakasalan. Nagkaingay bigla sa dining dahil sa banat na yun ni Mr. Azuma. Idagdag ang pangaasar ng bunso nilang si Maris. Yee! Disgusting! Narinig kong bumuntong hininga si Indra at bahagyang umiling. Di ko napigilang umiti at umiling din. Sa lahat ng kapatid ni Indigo, Indra was the one who seemed most like me. Tahimik, ngunit na magsalita ito. Ang kanyang mga salita may bigat. Parang ayaw niya sa mga sobrang sweet na moments kagaya ko. Pero dahil magkaugali kami, sure na hindi rin kami magkakasundo. Dahil walang isa man sa amin ang gugustong magpatalo, panigurado. Bumalik ang tingin ko kay Indigo na tumatawa. Nakikisali sa pang-asar sa mama niya. Isang tingin lang sa kanya at alam ko, siya na ang katapat ko na hindi ko makakasama. Kapag natuloy ang kasal naming dalawa, nasisiguro ko, iikli ang buhay ko dahil lagi akong high blood dito. Malupit yun, naisip ko. Nakaramdam ako ng matinding pagkakasala sa sarili kong kalupitan, ngunit ito ang katotohanan. He was cheerful and carefree, always finding something to laugh about, while I preferred silence and calm to retreat into my own thoughts. The thought of us under one roof, navigating life together, it seemed impossible, like a collision waiting to happen. At gayon pa man narito ako, napapaligiran ng kanyang pamilya na nagtatanggap na kabilang ako sa perpektong frame na ito. Salamat po sa dinner. Nakangiti kong sabi sa pamilya Indigo matapos ang dinner at ang mahabang kwentuhan na hindi ko masyadong na-enjoy dahil puro lang naman sa nilalapit na kasalang pinag-uusapan. Walang anuman. Sa susunod, pasyal ka ulit dito. Sagot ni Mrs. Azuma. Lumapit to sa akin at may inabot na box ng cookies. I baked them myself. Sana magustuhan mo. Nakangiti ko yon tinanggap kahit hindi ako mahilig sa mga sweets. Thank you po. Masarap yan, Fiang. Ani Paula habang nilalantakan ang cookies nito katulad din ng binigay sa akin ng ginang. Naging favorite ko na nga yung cookies na ginagawa ni Mommy. Kaya sure ako magugustuhan mo rin yan. Soon baka makipag-agawan ka na rin sa amin ni Ate Maris. Nginitian ko lamang to bilang pagtugon bago ko balingan si Mrs. Azuma maging ang husband nito. Nagpaalam ako sa kanila at muli, nagpasalamat sa pagtanggap sa akin. Pati ang dalawang kambal ni Indigo, binalingan ko rin at pasimpleng tinanguan lang. Indigo, anak, ihatid mo si Fiang. Bilin ng mommy nila kaya agad tumayo si Indigo sa kinaupuan para ihatid ako sa labas sa sasakyan ko. Gusto mo ba ulit na buhatin kita? Baning nito sa akin habang kasabay na naglalakad palabas sa bahay nila. Bopols pa naman yung sandals mo. Dumiriin sa bato. No, thanks. Malamig kong tugon. Paglabas namin sa main door, huminto ako para balingan siya at taasan ko na isang kilay. Why are you so confident that we'll get married? Don't tell me you're falling for me. Bahagyatong natawa sabay ng pagyuko nito at ang paagay ng mga kamay sa harapang bulsa. When I looked back up at me, ay kagat na nito ang labi. Marami ka pang dapat patunayan at marami ka pang bundok na kailangan tawirin bago mo ako ang puso ko, Fiang. I'm not easy to get but yeah, I kind of like you a little bit now. Fierce. Don't get too comfortable thinking we're getting married. Banta ko dito sa matalim na tono. I will find a way to make sure I don't end up tied to someone like you. Instead of taking me seriously, tinawanan niya lang ako. A genuine, amused laugh that made my blood boil even more. Good luck with that. Anito habang nakangisi. Huwag kang tumawa, hindi ako nagbibiro, Indigo. Muli ko siyang tinaasan ng kilay. Oh, I know you're not. Tugon nito pero natatawa pa rin. But see, the thing is, you don't scare me, Fiang. In fact, I find it kind of cute. Cute? You think I'm cute? Oh! Tumango siya habang nakangisi. Tsaka bahagyang nagyako ng mukha para magpantay ang mukha namin. Parang napigil ang paghinga ko sa sobrang lapit nito. His eyes dancing with that infuriating sparkle. You look like a kitten trying to be a lion. Nilipad ko ang mga palad ko sa balikat nito para itulak siya palayo. Kitten mo mukha mo. Tsaka ako inis na nagmarcha pabalik sa sasakyan. Pero tulad kanina, nagkanda tabi-tabilok muna ako sa mga graba bago ko makasakay sa loob.
Nang nakaayos na ako sa upuan, nag-angat ako ng tingin kay Indigo na naroon pa rin sa tapat ng main door habang nakatanaw sa akin. At ang loko nag-flying kiss pa. Inis kong tinampal ang hangin para hawiin ang hagkan niyang iyon bago ko in-start ang sasakyan, lisanin ng bahay nila. What? Kitten? Psh! Sa kabilang banda. Isang buwan ang nakakalipas and in just 2 weeks, Indigo and I are supposed to get married. The closer the date gets, mas talo ko na sa stress. Gaano man kaakit-akit at mga benepisyo ng pag-aasawa sa pamilya Azuma, ang sarili kong kaligayahan higit na mahalaga para sa akin. Di ko maaaring balawalain ang panggigipit at ang aking sariling lumalagong sama ng loob dahil lamang sa kasal na ito. Kaya naman, ngayon desidido akong kausapin muli si Daddy para umatras sa arranged marriage habang hindi pa huli ang lahat. Si Daddy? Tanong ko sa bunso naming si Patrick nang makasalubong ko to sa hallway. Office niya. Tipid nitong sagot bago ko lagpasan at tinuong ang living room, binuksan ng TV. Habang nakangat pa ang binti sa coffee table, siya ang bunso sa aming magkakapatid. Siya rin ang kaisa-isang buhay pa ang mommy. Yun nga lang di niya kasama dahil nagkaroon na rin ng sariling pamilya. Matapos sila maghiwalay ni Dad, gusto sana siyang kunin ng mommy niya noon, si Diana, pero hindi pumayag si Daddy. Sukdulang inakit pa niya sa court ang case para lang alasan to ng karapatan kay Patrick. Dahil mapera noon si Dad, madaling na ipanalong kaso. Nakuha ang full custody kay Patrick, and I believe this is a major factor in why Patrick became distant and cold towards Dad as he grew older. He started to rebel, making Dad's life increasingly difficult. His behavior became a constant source of trouble, so much so that he was frequently expelled from school due to his antics. Isa rin yun sa dahilan kung bakit di siya makatapos dahil palipat-lipat nga ng school. Ang sumunod kay Patrick si Fatima, 21 years old. She's currently in college studying business. Unfortunately, her mother, Nina, passed away from leukemia. Fatima is the complete opposite of Patrick. She's hardworking and dedicated to her studies, much like I was when I was her age. Yun ang isang bagay na hinahangaan ko sa kanya. Masipag mag-aral at masikap din. Yun nga lang hindi kami magkasundo dahil parang takot sa akin. Ramdam ko yon dahil ilag sa akin to noon pa man. Ngayon man mabait ito. Siya ang pinaka-sweet sa aming lahat at pinaka-masunurin. Si Kuya Frando naman, panganay namin, 28 years old, matalino rin. And I'm proud to say na hindi siya nagmana kay Daddy. I mean, di niya naman ang pagiging babaero nito. Thank God. Hanggang ngayon wala pa tong nobya at mas focus sa company naming pabagsak na. Between us, Dad placed more trust in Kuya Frando, which is why he holds a higher position at Con Cinema compared to me. He is Dad's right hand. Ang mommy naman ni Kuya Frando na si Valentina, hiniwalayan si Dad noon dahil sa pagiging babaero nito. At dahil di naman mula sa mayamang pamilya si Valentina, mas pinili niyang iwan si Kuya Frando sa poder ni Daddy para maging maganda ang kinabukasan niya. Then, ang sunod na nauto ni Daddy ay ang mommy ko at ang ako ang naging bunga. Kaya hindi nagsisinungaling ang media nung nabalita na iba-iba kami ng ina dahil totoo naman. Habang palapit nga ako sa home office ni Dad, ramdam kong panlalamig ng kamay ko. Bumibilis ang tibok ng puso ko habang palapit sa pintuan. Mahina akong kumatok. Sinubukan kong pakalmahin ang aking mga katawan. Hindi ko alam kung saan nga ba hahantong ang usapan namin ngayon. Sasaktan niya ba ako kapag muli kong pinilit na gusto kong umatras sa kasal? O tuluyan niya na ako itatakwil? Tumuloy ka. My father calls out, his tone neutral. I pushed the door open and stepped inside, taking a deep breath before meeting his gaze. Akala ko busy to sa pagtatrabaho, yun pala umiinom na naman ng alak. Fiang. Anito, tinabi ang baso. Kurot ang noong ramdam na hindi niya magugustuhan ang pakay ko. Anong problema? Malamig niyang tanong sa akin. I'm not getting married. Direkta kong sabi. I've been having serious doubts about going through with it. Napalitan ng pag-aalala at pagkairita ang ekspresyon ng aking ama. Mga pagdududa? Ilang buwan mo na itong pinaghahandaan. Hindi ito basta-basta personal na desisyon. May kinalaman to sa ating pamilya at sa kumpanya? Mariin itong sagot. Bumuntong hininga ako para pakawalan ang mabigat sa puso ko. I understand that. I respond, my voice gaining strength. But I'm suffocating under the pressure.
Gaano man karaming mga benepisyong dumating sa kasal na to, ang pag-iisip na makasama si Indigo Castagna Asugma at ang paraan at epekto nito sa akin ay napakalaki. Naapekto ng kalusugan ko dahil doon, determinado kong sabi. Pinag-aaralan niya ako na may masusing tingin, halata ang pagkadismaya nito. Napagtanto mo ba ang mga kahihinatnan ng pagbackout ngayon, Fiang? These are expectations, mga kontrata, at maraming mga taong nasasangkot na. Magdudulot to ng makabuluhang pagkakabang-gambala? Alam ko pong komplikado ito, giit ko. Pakiramdam ko'y tumitibay ang aking determinasyon. Ngunit ang aking sariling mental at emosyonal na kapakanan ay nakataya dito. Sinubukan kong tanggapin ito, ngunit hindi ko maaaring balawalin ng katotohanan na ako'y labis na hindi nasisiyahan. Kailangan kong maging totoo sa aking sarili. Walang sabi-sabi, inabot nito ang baso ng whiskey sa mesa at ibinato sa dingding. Nabasag ang salamin at umalingaw-ngaw ang matalim na tunog sa silid. Unhappy? Mapait nitong tanong, tinawanan pa ako. Wala kang utak kung unahin mo pang isipin ang kasiyahan mo kaysa pamilya natin at kumpanya. His eyes, dark and stormy, bore into me. The room was filled with the smell of whiskey and a sharp ting of broken glass. Pero sa kabila ng matitong salita at tingin, hindi pa rin ako nagpatinag. Tuwid pa rin ang pagkakatayo ko para ipakita rito na hindi ako natatakot. Tumayo to at tumakbang papalapit sa akin. Bahagya pang gumewang dala ng pagkalasing. Your engineer boyfriend, is he the one holding you back? Anong problema? Binuka mo na ba ang mga paa mo para sa kanya at ngayon hindi mo siya kayang bitawan? Parang sampal sa mukha ko ang tanong nito at napalingon ako sa kanya, my eyes with shock. Di ako makapaniwalang itatanong nito yon na tila walang kahihiyan gayong babae niya akong anak. Ang masaklap pa ngumisi ito ng mapang-asar ng ngiti, halatang natutuwa sa reaksyon ko.